Mga kaibigan, handa na ba kayong marinig ang isang kwentong magpapakilabot sa inyong gabi? Sa video na ito, ibabahagi ko ang kwento ni Miguel, isang adventurer na nagdesisyong mag-solo camping sa kabundukan ng Benguet. Pero sa kalagitnaan ng kanyang tahimik na gabi, isang misteryosong estranghero ang biglang nagpakita at ang mga pangyayari ay naging mas nakakakilabot. Ano kaya ang mangyayari kay Miguel at sino nga ba si Damian? Pakinggan ang buong kwento para malaman ang kasagutan. Magandang gabi po sa inyong lahat mga Pinoy horror fans. Ako po si Miguel at nais kong ibahagi sa inyo ang isang kakaibang karanasan ko na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin lubos na maintindihan. Salamat po sa inyong pakikinig. Nakatira ako ngayon sa Quezon City pero lumaki ako sa probinsya ng Benguet. Bata pa lang ako, mahilig na akong maglakbay at mag-camping sa mga bundok. Ang kwento kong ito ay nangyari noong isang beses na nagdesisyon akong mag-solo camping sa kabundukan ng Benguet. Mahilig akong mag-isa dahil dito ko nararamdaman ang tunay na kapayapaan at kalayaan. Pero ang gabing iyon ay nagdala ng kakaibang karanasan na hindi ko inaasahan. Dumating ako sa isang maliit na bukal sa gilid ng kalsada sa kabundukan ng Benguet. Ang paligid ay napapalibutan ng mga punong pino at ang hangin ay malamig at sariwa. Ang tunog ng tubig mula sa bukal ay tila nag-aanyaya sa akin na magpahinga. Inayos ko ang kampo ko sa tabi ng bukal. Kinuha ko ang aking portable stove at nagsimulang magluto ng paborito kong instant noodles. Habang hinihintay kong kumulo ang tubig, sinuri ko ang aking mga gamit. Kabilang na ang aking baril na palaging nasa tabi ko para sa proteksyon. Ayos lang kaya dito magpalipas ng gabi? Tanong ko sa sarili ko habang iniinom ang mainit na kape. Napansin kong masyadong tahimik ang paligid na tila walang ibang buhay maliban sa akin. Sinuri ko ang paligid at napansin kong walang kahit isang ibon o hayop na gumagalaw. Parang may kakaibang enerhiya na bumabalot sa lugar. Habang lumalalim ang gabi, naramdaman ko ang kakaibang lamig at katahimikan. Ang mga tunog ng kalikasan na dati kalmado ay tila naglaho. Nagsimula akong makaramdam ng pangamba, ngunit pinilit kong kalmahin ang sarili ko at magpahinga na lamang. Sa kalagitnaan ng gabi, biglang narinig ko ang isang boses sa likod ko. Ang liwanag ng aking flashlight ay tumama sa isang lalaki na nakatayo sa dilim. Siya ay may matalim na tingin at tila puno ng misteryo. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Tanong ko habang itinutok ang baril sa kanya. Ngunit nang pinaputok ko ang baril, tila walang epekto ang mga bala sa kanya. Hindi ko maintindihan kung paano nangyari iyon. Sinubukan kong alalahanin kung may mali ba sa baril ko, pero sigurado akong maayos ito kanina. Matagal na kitang kasama, Miguel, sabi ng estranghero na nagpakilala bilang Damian. Ako ang takot na laging nasa tabi mo, nagpapakita sa iba't ibang anyo sa buhay mo. Ang presensya ni Damian ay nagdulot ng matinding takot sa akin. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, ngunit parang may malalim na koneksyon kami na hindi ko maintindihan. Ang gabi ay naging mas malamig at mas madilim sa bawat sandali. Sa desperasyon kong makatakas, kinuha ko ang aking revolver at tinutok sa sarili ko. Wala na akong ibang paraan. Bulong ko sa sarili ko habang pinipilit kong hilahin ang gatilyo. Pero, grabe, nag-malfunction ang baril. Hindi ko alam kung malas lang ako o talagang may ibang puwersa na humahadlang sa akin. Sinubukan kong ayusin ang baril, pero parang may hindi nakikitang kamay na humahadlang sa akin. Parang may ibang puwersa na naglalaro sa isip ko. Hindi ka makakatakas, Miguel, sabi ni Damian habang papalapit siya sa akin. Ang takot mo ay hindi mo matatakasan. Sinunggaban ako ni Damian at naramdaman ko ang malamig niyang kamay sa aking leeg. Ang huling narinig ko ay ang kanyang malalim na halakhak
bago tuluyang nagdilim ang aking paningin. Matapos ang insidente, sinira ni Damian ang lahat ng ebidensya ng presensya ko sa kampo. Iniwan niya ang baril sa tabi ng bukal na unti-unting nilalamon ng kalikasan. Ang katahimikan ng gabi ay muling bumalik, ngunit may kakaibang lamig na bumalot sa paligid. Kinabukasan, nagising ang mga trabahador sa mining camp at napansin ang pagkawala ko. Agad silang nagsimula ng paghahanap. Natagpuan nila ang aking SUV malapit sa bukal, ngunit walang bakas ng katawan ko. Ang tanging natagpuan nila ay ang baril na iniwan ni Damian. "Nasaan si Miguel?" tanong ng isa sa mga trabahador habang tinitingnan ang baril. "Bakit parang walang nagmamay-ari nito?" Ang misteryo ng pagkawala ko ay nagdulot ng takot at pag-aalala sa mga trabahador. Nagsimula silang mag-usap-usap at magkwento ng kani-kanilang mga haka-haka. "Baka naman napadpad siya sa ibang lugar," sabi ng isa. "Pero bakit niya iiwan ang baril niya?" "May naririnig akong mga kwento tungkol sa lugar na ito," sabi ng isa pang trabahador. "May mga multo raw dito." "Baka may masamang nangyari sa kanya," sabi ng isang trabahador. Hindi normal ang ganitong pagkawala. Sinubukan nilang hanapin ang iba pang bakas, pero parang naglaho na lang ako nang walang iniwang ebidensya. Habang lumilipas ang mga araw, nagsimulang magpakita si Damian sa iba pang mga trabahador sa mining camp. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng takot at kaguluhan. "Sino ang lalaking iyon?" tanong ng isang trabahador habang nanginginig sa takot. "Bakit parang kilala ko siya?" Ang bawat isa sa kanila ay nakakaranas ng kanilang sariling mga personal na takot na tila buhay na buhay sa presensya ni Damian. Ang mga dating maliliit na takot ay naging malalaki at hindi na nila matakasan. "Hindi ko na kaya," sabi ng isang trabahador habang nagmamadaling umalis sa kampo. "Mas mabuti pang umalis na lang tayo dito." Ang mining camp ay unti-unting nawala ng mga trabahador dahil sa takot at misteryosong mga pangyayari. Ang dating masiglang kampo ay naging lugar ng pagkabalisa at takot. "Wala nang natitirang tapang sa kampong ito," sabi ng isang supervisor habang tinitingnan ang unti-unting pag-abandona ng mga trabahador. Ang kampo ay tila binabalot ng isang madilim na anino. Ang bawat sulok ay puno ng takot at ang bawat tunog ay nagdudulot ng pangamba. Ang dating masiglang lugar ay naging isang haunted spot na iniwasan ng lahat. Sa huli na pagdesisyonan ng kumpanya na isara ang mining camp dahil sa sunod-sunod na mga insidente at pagkawala ng mga trabahador, ang lugar ay naging kilalang haunted spot. "Wala na tayong magagawa," sabi ng isang manager habang pinipirmahan ang mga papeles ng pagsasara. "Mas mabuti pang isara na lang ito kaysa magpatuloy sa ganitong sitwasyon." Ang mga lokal ay nagsimulang umiwas sa lugar. Ang mga kwento ng pagkawala ko at ng mga misteryosong pangyayari ay naging bahagi na ng kanilang mga kwentong kinatatakutan. "Huwag kayong pupunta doon," sabi ng isang matandang lalaki sa kanyang mga apo. "May mga multo sa lugar na iyon." Si Damian, na tila kontento sa kanyang nagawang takot, ay naglaho na lamang sa dilim. Ngunit alam ng lahat na hindi siya tuluyang nawala. Naghihintay lamang siya ng susunod na biktima na maglalakbay sa kanyang teritoryo. Ang kwento ko at ang misteryo ng mining camp ay naging bahagi na lamang ng mga kwentong kinatatakutan ng mga tao sa Benguet. Ang lugar ay naging isang simbolo ng takot at misteryo na patuloy na nagbibigay ng pangamba sa mga nakakarinig ng kwento. Mga kaibigan, ang kwento ni Miguel ay nagpapaalala sa atin na ang takot ay hindi basta-basta natatakasan. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, ingat kayo. Baka si Damian ay nasa tabi-tabi lang.